5 G's na, Ratsada Balita na! Tutukan, Subuga Webes. LGBTQ member arestado sa ginaligar pagpahog sa 17 anyos nga anay karelasyon nga ipagwa ang ila prebado nga video. 17 anyos nga grade 11 student nakuhaan sang 3 kaputos sang suspected marijuana sa iyabag sa Bacolod City. Ginabanta 1,000 ka individual magaupod sa People's Zona sang pila ka cause-oriented group sa Western Visayas sa Lunes. Tensyon nagluntad sa tunga sang road clearing team kag tag-iya sang salakyan sa Bacolod City. Kakulang sang classroom sa pungsod, isa sa mga ginpromesa ni PBBM sa Zona 2025 nga masolusyonan apang nagapabilin gihapon nga problema. Ini ang Ratsada Balita. Maayong hapon mga kapuso, maayong hapon Adrian. Maayong hapon man George sa nagapanguna nga balita, LGBTQ member arestado sa entrapment operation. Suspect ginaligar ginpahog ang anay karelasyon nga menor de edad nga ipagwa ang ila pribado nga video. Si Zen kinantang sa may nagaratsada nga balita. Gindakop sa mga katapos ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang 21 anyos nga si alias Princess, isa ka miyembro sang LGBTQ matapos nga ginreklamo sa iya ex-partner nga si alias Toto, 17 anyos. Base sa pahayag sang menor de edad sa Raco, luyag kuntani sini nga ipadelete ang mga video kag pictures. Apang ginapahog siya sang suspect nga ipalapta ang mga ini. Kahapon, ginpatigayon ng entrapment operation sa city proper area. And allegedly, yung suspect is took photos, took video sa ila romantic relationship, no? And kahapon, ang nasabo is gusto naman magipagkita ni suspect sa aton biktima. Pinapilit niya ang biktima nga makapagkita para i-delete ang ilang mga photos and videos. Istorya ni alias Princess bulan sa Mayo sa nagumpisang ila relasyon sa menor de edad. Aminado ini nga may pribado nga mga video kag pictures. Apang iyagin panginwala nga ginpahog niya ang menor de edad nga ipalapta ang mga ini. Luyag lang kuntani sini nga magistoryahanay sila kag makayo ang ila problema. Hindi mo lang ba hindi naman gusto nga natabo man hindi mo naman natay maging gusto man naman. Gusto ko na mag-okay lang kung ano mag-desisyon, kung ano may mag-desisyon. Bato no, pero nga, sorry kung ano, ganyan sila. Detained si Princess sa Iloilo City Police Station 7 kag nagapangatubang sa mga reklamo nga grave coercion kag paglapas sa RA 11930 o kung anti-online sexual abuse or exploitation of children nga kaangot sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Upoy kay Cirilo Randuque, Zan Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Suspected marijuana nga naputo sa 3 ka plastic na recover sa bag sa isa ka estudyante sa Bacolod City. Sa Irene Pedreso may nagaratsada nga balita. Nagapatigayon sang inspeksyon ang gwardya sang ining eskwelahan sa Barangay Granada, Bacolod City sa mga nagapasulod nga estudyante para sa panghapon nga klase kahapon. Diri na recover sa bag sang grade 11 student ang suspected marijuana. May nakuha nga gunting kag iban pa nga mga paraphernalia. So, immediately ginrespondihan naton ina kag gincheckyan naton nakita naton didto kag nagkanda kita sang investigation na inventory no initial naton sa atong na aligar nga nakuha nga suspected nga marijuana sa aton nga estudyante. Ginpaidalom sa laboratory test ang na-recover nga suspected marijuana. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang eskwelahan. Apang nagpamalibad ang school principal. Wala man sang pahayag ang DepEd Division of Bacolod City. Apang ginkumpirma sang kapulisan nga may report sila nga ginsumiter sa DepEd Bacolod. Accordingly, no, sa inspection man ini kago inasubong ginapadayon naton nga hibalo kung paano gid nga atong suspected nga illegal drugs ang nakasulod man or nabitbit sang aton nga estudyante. Ginkusuriya sa Social Development Center ang estudyante samtang ginahulat ang resulta sang test. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga Ratsada.
Pila ka cause-oriented group sa Western Visayas magapatigayon sa People's Sona sa Lunes, kadungan sang Sona sang presidente. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Kim? Dirt issue sa edukasyon, trabaho kag pagparabat sa mga lideres ang pilalang sa igapanawagan sa People's Sona sa Lunes. Mga 1,000 ka individual ang ginalauman nga magaupod sa ipatigayon nga People's Sona kadungan sa ikalimang nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Suguran ini sa isa ka forum sa UP Visayas, Iloilo City Campus, las 8 sa aga. Pag-abot sa alas 11, magamarsa ang grupo pakadto sa Iloilo Provincial Capital. Las 4 sa hapon, sa pagsugod sang sona ni PBBM, may live viewing sa UPV Little Theater. Gusto natin nga malay down kung ano gid man ang updated nga situation sa nagakalain-lain nga mga sectors antes kita mamati sa mga hambalon sa nga presidente sa hapon. Magaupod sa pagulag ang grupo sang pamatanon nga panawagan ang sabat sa problema sang kakulang sa pasilidad kag classrooms. Kag mga manugpangisda ang may hibubunot sa mga pulisa nga wala nakapabor karag paimol sa ila sektor. Pati mga laiko, magapakig-ugyon man. It is our sacred duty to have an active participation in the social transformation that is already being destroyed or is already destroyed. Sunod sa grupo, failure ang administrasyon ni PBBM. Madamo kono sa mga promisa sini ang wala natuman, kag isyu nga wala nahatagan ig talupangod. Ang aton man mga malamamumugon nagapangatubang sang malala no nga pagkawasak sa ila pala nga buhian no, hindi naton malimtan ang jeepney phase out no, pagkadula sang linibo ka mga salakyan nga traditional nga jeep. Para mapatuman ang kalino kakataway, masobra 4,800 ka police personnel ay deploy sa Police Regional Office 6 sa Bugos nga Western Visayas. Sunod sa Iloilo City Police Office, isa ka anti-government kag isa ka pro-government nga grupo ang nag-apply kag ginhatagan sang permit to rally. Hindi magduwa-duwa ka pulisan nga areston ang magatuga sang gamo. Marami man silang mga nagrarally, as I have said, hindi naman natin sila pinapapahinto as long as na hindi sila maka-create ng congestion. Dirt magapatuman sang maximum tolerance ang kapulisan sa mga ralista pang nagpahanumdom sa mga ini nga dapat tumanon ang gintalana nga mga pagsulundan. Dirt? Madamo gid nga salamat, Kim Salinas. Tag-iya sang salakyan kag tagpamuno sang clearing team sang LGU nagbaisay sa Bacolod City samtang ginapatigayon ang clearing sa dalan. Yaring nagaratsada nga balita exclusive. Kaso ka, sa ini ganing buto-buto mo. Nang intensyonado ang ginpatigayon ni Tuwing sa kilid sang dalan sakop sang Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa sininga video, mabatian niya pareho nagtaas ang tigong sang tagpamuno sang BTTMD nga si Attorney Ruben Mikhail Sabig kag tag-iya sang sininga pribado nga salakyan. Nagbais man si Attorney Sabig kag ang tag-iya sang talyer sa lugar. Nagugat ang tensyon sang ginbalabagan sang tag-iya nga si Christian Bantaran. Ang pagtow sa iya salakyan nga illegal nga nagapark. May ordinansa kita nga mga mekaniko hindi nila magamit. Arisan yung pasensya na namon. Sir, tatlo na nimo yung kadlaw diri. Madugay na nga ginareklamo nakapark ng mga guba nga salakyan sa kilid sang dalan. Nahawanan na ang nagasablag sa dalan apang nabili ng salakyan ni Bantaran. Ang prinsipyo, sang tag-iya sang salakyan, kung paano na ginagamit kung nga-aran na siya. Apang nagpakatiga si Bantaran. Ay, hindi ko pag-give up eh. Amo lang man niya akong salakyan. Galing kay wala ko lang tudlang, wala ko lang magamit. Kay ti ka mahal bla ka krudo na. 50 anyos na ko di, tatlo lang yung kadlaw ang ginahambal mo. Gin-report na sa LGU sa kapulisan ang natabo. Magpakatubang man sila sang penalidad sa paglapas sang clamping and towing ordinance sa syudad. Paila namon sang criminal case. Para klaro naman lang gid. Oh, mga guma, gina-check man namon kung gubagin man kay nakita nyo man to nga flat duwa ka bilog gina-jack pa ganing likod. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos ang naga. Ratsada. Sa iban pa nga balita, Bagyo Quiapo, posible nga mag-landfall buwas.
hangin na bagat papaskugon sa bagyo kag posible magdala sa pagbaha kag landslide. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagsulod na kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Quiapo. Yara na ini sa Tropical Depression category. Buwas posible nga maglandfall sa Northern Luzon kag magasaka sa Tropical Storm category. Apisar nga malayo sa Western Visayas pabaskugon sang bagyo ang habagat. Posible ini nga magdala sa mambunog nga pag-ulan nga nagalabot sa 50 to 100 mm. Posible, so may dako gid nga tsansa nga kung sige-sige mga pag-ulan naton, may ara kita sa mga landslides kag mga pagbaha sa mga low-lying areas naton nga kung sa diin posible pa ni siya mag-escalate. Gina-forecast nga maapektuhan sini ang Southwestern Iloilo, Bugos ng Antique kag Northern Aklan. Bangod sa na-eksperyensyahan sa naglabay ang Bagyo Inday, ang Antique PDRRMO nakaalerto na. Ating Emergency Operation Center nasa low alert level kita kag ang darwa ka satellite offices natin sa Sibalom kag Kulasi naka-alerto man. Magluwas sa mga personnel sa PDRRMO Antique, naka-standby man ang PCG kag iban pa nga mga emergency responders. May mga corresponding nga mga asset nga in case nga magdamo lang ulan, pariyo ka darwaran ka adlaw nga nagligad nga may mga thunderstorms kita. Makaresponde man dayon kung makatudlo kang assistance. Sa Barangay Udjong sa Sibalom Antique, anom ka mga balayang ginguba sa mabasko nga hangin sang Martes. Napulo ka mga pamilya nga ginabugusan sang 36 ka mga individual ang apektado kag naglabot sa 350,000 pesos ang na-record nga danyos. Samtang ginbaaman ang pila ka mga mayor nga dalanon sa San Jose Antique kagabi. Suno sa pila ka mga residente resulta ini sang mambunog nga ulan kahapon. Nagsubside na ang tubig baha kainas ang aga. Upoon kay Hasty Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada. Bantayan. Kakulang sang classroom sa pungsod isa sa mga ginpromisa ni PBBM sa SONA 2025 nga masolusyonan apang nagapabiling gihapon nga problema. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, kakulang sa classrooms nagapabiling nga problema sa Negros Occidental. Dugang hulot klasihan nga ginpromisa ni PBBM sa SONA sa 2025 nakabuligid man bala. Yari ang nagaratsada nga balita ni Aileen Pedreso. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa 2025, nagpromesa ini nga magapain sang pondo para madugangan ang mga hulot klasihan. Apang sa Negros Island, wala kuno ini nabatyagan sa mga manunudlo kag estudyante. As of January 2026, masobra 4,000 ka mga classrooms ang kulang sa mga pampubliko nga eskwelahan sunod sa DepEd NIR. Kulang sa 1,466 classrooms base sa datos ng DepEd Division sa Bacolod City para sa masobra 10,000 ka mga estudyante para sa school year 2026-2027. Sa Andres Bonifacio Elementary School, mayara sa masobra 2,700 ka mga estudyante. Temporaryo nga solusyon sa eskwelahan ang pagpakayo sa mga hulot nga sarang pa magamit. So ang mga kabataan, whenever may mga guba, meantime, pwede naman i-transfer sila anay sa PIAC. We're able to rehabilitate naman sa mga classroom na nagkalaguba. Nagapabilin nga kulang sa pondo ang sabat sa Central Office sa tion nga mag-follow up ang mga eskwelahan. Gani wala kuno mahimo ang mga eskwelahan kundi ang mag-adjust. The shortage has been a problem. Naga-implement kita sang nagakalain-lain nga mga intervention parehas sina sang shifting. Sa Talisay Elementary School, hindi malikawan nga maginutok sa isa ka hulot klasihan. Siguro per classroom natin may harap pa kita sang classrooms nga schools nga nag-accommodate na sang
20 to 25 students per classroom, but may harap pa kita schools nga that goes above the 30 to 40 students. Teaching materials naman ang hinyo sa pila ka mga manunuglo. Class yang nga sona is that nagkwan siya nga ang teacher is gaan laptop 1:1, di ba? So far, as until now, daw man kami ka-receive. Pila ka adlaw, antes ang SONA 2026. Nagalaom ang mga estudyante kag manunudlo nga masabat sang presidente ang ilang mga palamangkutanon agud maagom ang kalidad nga edukasyon. Upod kay Harold Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Abad katuig nga bata patay sang nalapakan sang Ceres bus sa Escalante City. Sa Aileen Pedreso may nagaratsada nga balita. Excited pa kunta ni si Lola Marisa nga makita ang 4 katuig nga apo nga si Toto. Apang wala ini natigayon matapos ginbawian ini sang kabuhi. Aksidente nga nabungguan sang series bus ang bata sa Barangay Mabini, Escalante City kahapon. Sobrang sakit po sa kalooban namin kasi yung bata na yung sobrang sweet. Ang bait-bait pa. Kaupo di Toto ang iya ginikanan kag manghod nga 2 katuig sang nanaog sa series bus. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng konduktor. Tapos yung bata, hindi na namalayan, na tumakbo na, sumunod doon sa tito na tumawid. Tawid niya, saka naman umandar yung bus. Nag-asikaso sa mga karga nga gamit ang iya mga ginikanan, rason nga wala na talupangdan nga nagpadulong ang bata sa unhan nga bahin sang bus. Iya ba na kabyente yung belonging ang siling sa driver ma'am kita gid niya nga di ano daw sa iya konduktor ang bata sa mama. Siguro nalingat guro ang mama. Ginpasakaana sang reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver sang bus. Nagapakig-angot na ang kumpanya sang bus sa himata sang biktima. Basta may mga mo kami na aksidente, gina-facilitate man at yun namon, SOP na nasa part namon. Upod kay Harold Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Tiangge sa Putotan, nakawatan sa masobra 20,000 pesos nga kwarta kag mga baligya. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Hindi lang isa kundi kaduwagid gin-strike sang kawatan ng isa ka Tiangge sa barangay Batuan, Putotan, Iloilo. Makita sa CCTV footage ang amat-amat nga pagsulod sang isa ka lalaki sa Tiangge kagahon sang Hunyo 14. Naglibot pa ini sa sulod sang Tiangge sang nakitaan nga mayara sang CCTV camera, gintabunan pa niya gamit ang bayong nga nakahigot sa iya ulo. Apang ulihin ang tanan, bangod nakuhaan ang iya tsura. Matapos sinigit aligar nga gintaba na sang kawatan ang coins nga nabilin sa lamesa kag mga baligya nga ginabanta nagabalor sa masobra 20,000 pesos. Tang gin-review ang CCTV footage, 2 ka semana antes ang insidente, nadiskubrihan man niya nagsulod man ini sa Tiangge. Sang nakitaan nga nagakatulog ang bantay, ginkuha sini ang kwarta sa lamesa. Kilayon nga gin-report sa Putotan Police ang insidente. Apang makaliga na masobra 1 ka bulan, tagahulat sa gihapon ng tag-iya nga madakpan ang kawatan. Kung madakop parang hindi dumaliwat sa iba. Tapos kada gabi, diya kami gatulog nga duha. Di karon sir kung magbalik abito. Tapos na senior nga daan, ano mahimo ko? Pag ipatay na kami di. Para madakpan na. Ang Putotan Police aminado nga blanco sa identity sang kawatan sang primero. Apang may mga impormasyon na sila nga nakuha nga mahimo makabulig para matumod ini. Person of interest na kita sir, kag ginakuha pa namon ang details kag confirmation sang ibang unit nga diin namon na link ang information. Upo kay Hasi Sherto, John Sala ang naga. Ratsada! Sa iban pa nga balita, binawian sang kabuhi ang 84 anyos nga babae matapos matrap sa nasunog sini nga balay sa sitio Kalubihan, Barangay Dangulaan, Anilaw pasado alas 8 kagabi. Ginkilala ang biktima kay Thelma Langreo. Sunod sa Anilaw BFP, ara sa sulod sang kwarto sang biktima nagsugod ang kalayo. Ginatudlo nga ang nakasaksak nga radyo ang nag-overheat kag nagkalayo. Posible nga nakahaklo sang aso ang biktima kag nalipong rason nga wala na makabangon. Isahanon lang ini sa sulod sang iya balay. Human sa mixed materials kag madamo sang karton sa sulod sang kwarto sang biktima rason nga madasig nga naglapta ang kalayo. Dako na ang kalayo sang natalupangdan sa mga ingod balay ang sunog. Naglabos sa masobra 50,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang insidente. Isang temprano, nag-inulan, tapos impandar niya gurong radyo, pinangilat niya kuno.
Tapos pagpangilat niya to, basi na muukan sa tulog, why niya na panang saksakan, why niya na bunot. May ingot sa radyo na nakapagtak sa saksakan sa extension. Kaya ang mamon, may initial na investigation na ginasunod ang overhead niya electrical appliance. Kapuso nakaagom sa mga paso sa lawas ang 45 anyos sa si Alice Bambi matapos makuryente sa corner Gonzaga San Juan Street, Barangay 12, Bacolod City. Nagapaminta sa gawa sa ikaduhang panalgan sa building ang biktima sang nakatapak sa live wire zone nga nakuryente kag nakahulog sa hagdan. Nakaaguman ini sa mga pilas bangod sa pagkahulog. Nalapakayan ng kurente yo. Amo na nga na sa malana kaya nakasablad sa wire sang ay korektada sa ti. O dako ibiro damage siya. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, ginaprubahan ni LTO Chief Marcos Lacanilao ang rekomendasyon sang LTO Regional Office 6 nga pag-revoke sa sulod sang duha ka tuig sa driver's license ni Anay Kalinog Mayor Salvador de Vinagracia. Si de Vinagracia ang driver sang salakyan nga nakabunggo patay sa 20 anyos nga rider sa New Lucena, Iloilo sang Marso 15. Ginapahayag na kainom ang Anay Alcalde sa Tungation. Matapos makabunggo, nagdiretso pa ini sa Iloilo City kag ginpahayag na imbulbar pa sa separado nga aksidente antes na aresto sa Pavia. Minor de edad nga lalaki nga nagahigda sa plaza ginkastigo sang 5 ka lalaki sa Rojas City. Si Zen Kinantang Sasa may nagaratsada nga balita. Sa video nga ini makitaan nga ginapulihan tapungol kag tindak sang 5 ka mga lalaki ang ginapahayag minor de edad. Natabo ang insidente sa public plaza sa Rojas City, Capiz. Sunod sa uploader nga si Jamie, nakalabay sila sa lugar sa maaktuhan ng pagpangkastigo. Gani ginkuhaan sinisang video. Gilayon man nga nagdinalaga ng mga lalaki palayo sa lugar. Sabi na kon ma'am, sila gahampang lang kasi natingala ko kay do may ginatindakan gid sa nga do may ginapulihan gid sila. Matapos ang insidente, ilagin palapitan ang biktima. May mga pilas ini sa Guya kag lawas. Pahayag sini kanday Jamie, nagakatulog ini sang ginsapote. Ginapatihan sa mga nakakita nga posible mga estudyante ang 5 ka mga lalaki bangod nakasuksok pa ang mga ini sang pantalon nga uniforme. Wala na report ang insidente sa Rojas City Police base sa pahayag sang Happy Sini sa news team. Apang iga-verify nila ang mga lalaki sa video. Ginpasalig man ini nga pasanyugon pa ang seguridad sa lugar. Ubod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, ang naga Ratsada. Mga kapuso, Run UP hiwaton sa Sabado, July 25, kadungan sa pagsaulog sang UP Visayas Alumni Homecoming. Pagapangunahan sang UP Silak Brotherhood kag UP Silab Sisterhood ang aktibidad. 4 ka race categories ang hiwaton. May 3K, 5K, 10K kag 21K. Ang starting point sang fun run halin sa UPV campus pakadto sa Mandurriao District. Ginaimbitahan sang UP Alumni Association Iloilo Chapter ang mga runner, fitness enthusiasts kag mga miyembro sa komunidad nga magpasakop sa Run UP 15. Tinutuyo sang Run UP nga iduso ang active and healthy lifestyle. Sa mga interesado, mahimo nga magparehistro sa social media pages sang Run UP 15. This week, basically, we have this annual event where alumni from the UP community come together and we have activities, and one of the activities is Run UP. Mga puso, yari na mabalatayan sa The Master Cutter. Mag-abot na sa balay ni Atoy ang kontrabida nga si Janine. Paano bala ipakigbato ni Ibiyang si Atoy nga ginakabig maniya nga amay? Bantayan ang ina nga maeksena karon sa Jimmy Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang, ano balang himuon sa Task Force Firewall para mauyatan ang kaso sang kidnapping? Ano ang sarang himuon ni Martin para maagaw ang kaso sa team ni Isa? Bantayan ang dugang pa nga maeksena 8:50 p.m. sa Jimmy Prime.
Mga postes ng telecommunications company sa isa ka subdivision sa Haro, Iloilo City nga nagahililay, ginreklamo sa mga residente. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nakulbang na batsyagan na manong raytag sa maglabay sa atubang sa ilang balay, bangon sa duwa ka mga poste nga nagahilay kag mga kable sang telecommunications company nga nagawayway sa tunga sang dalan. In kasong matumba, duwagin sila sang iya ingod balay ang maapektuhan kag ini nga restaurant. Nagadugang pa sa ila kabalaka bagon may eskwelahan sa unhan. Gani madamo ang mga estudyante nga nagalabay. Kaya bala mo damo, di galabay nga mga na 10-wheeler, ni bala nga tama katako. Ang mga wiring na tama ginadala sa nila, tiyan mo na nga gamat-amat hilay ang pusti. Di mga salakyan kaya gano, tama ka delikado kag di naman sa amon nga nagalalabay nga pamuluyo. Napalabot ako no ini sa mga residente sa Telco, apang tubtub subong, wala gyapon maaksyonan. Maasikaso nila butangan pusti nga maayo. Ginpadulungan sa news team ang tagdumalahan sa telecommunications company apang nagpaiway na silang magpa-interview. Sa baylo, nagpasalig ng gilayon nga aksyonan ang reklamo sa mga residente. Upod kay Hasi Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada! Pabuso ng inbagyo na ang LPA ngayara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag ginpangalanan nga Quiapo. Uli nakita ang sentro, 830 kilometers na silangan sang Northern Luzon. Pa-northwest ang hulag sa kadisigon nga 25 kilometers per hour. Sa latest bulletin sa pag-asa, yara sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, kaupod ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern kag central portion sa Mountain Province, eastern kag central portion sa Ifugao, Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, northern portion sa Aurora, northern portion sa Quirino, hag northernmost portion sa Nueva Vizcaya. Sunod sa pag-asa, posible iguon sa bagyong Northern Luzon. Posible man maglandfall ukon magpalapit sa northeastern portion sa mainland Cagayan ukon sa Babuyan Islands buwas ang bagyo. Mag-apekto sa pungsod ang trough sang malain at siyempo kaupod ang habagat. Sa datos naman sa Metro Weather, mataas ang syansa sa ulan sa Western Visayas ug Negros Island region nga posible magtuga sang baha ukon landslide. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga reyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako si Adrian Prieto. Ako naman si Jerthrod Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin santo, tubtub subong, matutod nga serbisyo gid lang. Tubtub was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada!